Good morning po sa bawat isa at tayo pong lahat ay magsipagtayo. Tayo po ay magbigay papuri, pasasalamat sa ating nag-iisang tunay na Diyos. Pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ngayong umagang ito. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po lahat ay manalangin. Worship your holy name. Panginoon natin po kami muli sa iyong presensya, sa iyong sambahan, para pulinin at kasabahan ng ikaw at tunay ka nga po mabuti sa aming mga pagbuti. Dahil nga po ikaw ang tunay po namin kagalakan, ikaw ang aming kagalingan, at ikaw ang aming kalakas. Wala po kami ibang maranasan kundi ang pagsama mo, ang pag-ibig mo, at ang kayapangan na nagmumula po sa iyo. Sa iyo po ang pagpurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. The word is Psalms 101 verses 2. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Amen. Hallelujah. At tayo pong lahat ay sama-sama at magpuri sa ating Diyos. At sabay-sabay po tayong pumalakpak, umindak at umundag at umiyaw ng hallelujah sa ating nag-iisang Diyos. Amen.
name of Jesus, over darkness, enemy. Lord, kung ano man po ang kondisyon ng mga katawan namin ngayon, there's still power in the name of Jesus. We declare healing right now. We declare victory over right now. We thank you, Lord. In the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
King.
Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Ama. Salamat sa iyo pong kabutihan. Kami po ay nakakalapit sa iyong trono ng kahabagan, O Diyos. Sa umaga ito, Panginoon, tanggapin niyo ang papuri ng inyong mga anak. Tanggapin niyo ang pagsamba ng inyong mga anak, Panginoon. Dalangin namin ang banal na Espiritu ay dumako sa lugar na ito sa makapangyarihang kaparaanan. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pong mapagpalang kamay ay iyong nga pong ilagay, Panginoon, sa lugar na ito. Yakapin, Panginoon, ang bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, ang aming bayan, Pilipinas. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong pong mapagpalang kamay. Hinihiling po namin ng pagmamahal sa bayan at pagkatakot sa iyo ay maghari. Hindi lamang sa mga mamamayan, hindi sa lahat, Panginoon, sa mga namumuno ng bayan. Dalangin namin ang katarungan ay dumaloy. Ang iyong pong biyaya, Panginoon, ay sumaganap. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong pong mapagpalang kamay ang siyang mag-angat sa aming bayan. Hinihiling din po namin, Panginoon, ang iyong pong patuloy na pagkalinga sa bayan ng Taiwan. Ang pananatili nitong malaya. Ang patuloy na pagtulad, O Diyos. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga gawain, O Diyos, kung saan ipinapangaral si Jesus sa dako na ito. Sa lahat ng worship services na ginaganap ngayon, sa English, sa Mandarin, sa Tagalog, sa Indonesian churches dito sa Taiwan, sa Vietnamese churches, sa mga Filipino churches, O Lord. Dalangin namin na kung saan pinapangaral si Jesus ay patuloy po, Panginoon, ang mapagpalang kamay ang Panginoon. Dinadalangin namin ang mga prayer request ng mga kapatid, O Diyos. Dinadalangin namin, Panginoon, ang nalalapit na hip replacement operation, O Lord, para sa ina ng isang kapatid na narito. Dalangin po namin ay tukoy maging safe, maging matagumpay, Panginoon, ang operation, O Lord. Patuloy namin dalangin, Panginoon, ang mga kapatid na may karamdaman na kayo ang Diyos na magpalakas sa lahat ng pangangailangan, Panginoon. Kayo ang tumuron. Maingat po rin namin inaanan sa iyo, O Diyos, ang gawain na sa oras na ito kayo lamang ang may taas. May pangaral si Jesus at ang iyong lingkod na gagamitan na itago ninyo sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Blessed morning, everyone. Today's reading was taken from the book of Acts, chapter 4, verses 8 to 17. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked of how he was healed, then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of the Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved." When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that this man had been with Jesus. But since they could see the man who had been healed standing there with them,
So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then conferred together. "What are we going to do with this man?" they asked. "Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign, and we cannot deny it. But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in this name." This is the word of the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Pili ng Panginoon. Welcome po sa Taipei International Church Filipino Ministry. Sa umaga po ito, this morning, we will continue our series on the Book of Acts. At pag-uusapan po natin ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Jesus. No other name but Jesus. Amen. Bago tayo dumiretso, let us look back doon sa Acts chapter 3. Yung nangyari sa Acts chapter 3, it was the first recorded healing during the church age. No? So, bandang alas 3 ng hapon, si Pedro at si Juan ay mananalangin sa templo, tapos nakasalubong nila ang isang pulubing pilay sa tinatawag na Gate Beautiful. So, pinagaling ni Pedro ang lalaki sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. At yung lalaki po ay lumakad, lumukso, nagpuri sa Diyos. No? At ito po yung first recorded na healing after the church was born. Okay. And then afterwards, nangaral si Pedro, pinaliwanag niya sa mga tao na ang pagpapagaling was done in the name of Jesus. Now, advance tayo sa Acts chapter 4 verse 1 to 22. Ito po yung the first church age persecution. No? Yung after ng unang kagalingan ay sumunod ang unang-unang persecution o pag-uusig. So yung Acts 4:1-22 is the record of first persecution of the church after the descent of the Holy Spirit. At dito ko pinakita yung boldness, yung unwavering faith ni Peter and John. At na-highlight po rito sa mga verses na ito that there is but one only name given under heaven na tayo po ay maliligtas, and His name is Jesus. No? Nagagawa nila ito hindi dahil sila yung mga pangyarihan, kundi dahil may Holy Spirit na nag-empower sa kanila. So, what in a name? Ano nga ba ang meron sa pangalan? No? Ano ba yung meron sa pangalan? Ano ba ang naiisip po natin pagka nakikita po natin ito, no? Ano naisip niyo pagka nabasa niyo yung Nike? Sapatos, no? Sapatos. Everybody check. Ang Apple? Pagkain. Sa iba ay? Gadget. Laptop, no? Toyota. Sasakyan. Sabi nila ay pangmatagalan. Okay. Samsung. Cellphone. Rep. Washing machine. TV. Pagka Honda. So, yung mga pangalan na meron tayo na isip. Etong pangalan na ito. Oh. Carol Hitler. Okay. Ang pangalan na ito. Hero. Hero.
Pasyalan. Ay pa. China. Mayaman eh. Eto. Tesla. Tesla. Yan, di ba? So, ano ba balik na sa pangalan? Now, a name is a label or designation that set one person or one object apart from another. Nag-identify siya. Okay. But in the Bible, a name is much more than an identity. Ano siya? Yung mga personal names sa Bible ay may mga kahulugan. So yung sa Bible, a name represented yung nature ng isang tao o nature ng isang lugar. No? Okay. Halimbawa, nung binago yung pangalan ni Abram to Abraham, ito ay sumisimbolo na hindi lamang siya pang-local, kundi pang-international. He will be a father of many nations. Nung si Jacob, Jacob means supplanter, mandaraya. Pero binago yung pangalan niya at ginawang Israel. Maaaring sabihin, friend of God or God's tribes. Because he struggled with God and with men, and he prevailed. Okay? So, malaki yung ibig sabihin ng pangalan. Sino sa inyo ang alam yung pangalan ninyo? Anong ibig sabihin ng pangalan niya? Combination. Combination, ba? Yung iba, combination ng pangalan ng nanay at tatay, di ba? O tiya, o tiyo, o lolo, o lola, di ba? So, may mga kahulugan. Yung iba naman talaga walang kahulugan. So, talagang, bakit yan ang pangalan mo? No? Nung uso si Vilma at si Nora, kung sino ang sinusundan ng magulang, yun ang pangalan. No? Kaya marami nun, yung Leonora Corazon. Dahil doon sa kanilang sinusundang pangalan. No? Okay, so ang pinag-uusapan natin dito sa Acts chapter 4 ay patungkol sa pangalan ni Jesus at sa mga naglingkod sa Panginoon, no? At tayo po ay tinatawag sa paglilingkod sa Panginoon. Okay. Ano ba yung nangyayari? What could happen when we serve Jesus? Serving in the name of Jesus can bring about multitude of blessings and experiences. So, hindi natin pag-usapan yung blessing, pag-uusapan natin yung experiences. Kasi minsan marami yung it's blessing, di ba? Okay, tingnan mo natin. Ayon doon sa Acts chapter 4, serving Jesus will attract opposition. Serving Jesus will attract opposition. Pag tayo ay tumayo sa katotohanan, ang kasinungalingan ay lalaban. And dito, sabi dito, the priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. They seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. So makikita natin, nagsimula ang istorya alas 3 ng hapon, 3 p.m. Di ba? 3 p.m. naroon sila, Peter and John sa temple para mag-pray. And then may gumaling. And then, nag-preach sila. Kaya nga po yung mga preaching, pagka 30 minutes na, napakaikli. Kasi mula alas 3 hanggang gabi, nangaral si Pedro at si Juan. Kaya pag hindi mo tayo umabot ng 2 oras ngayon, ang nakita nyo, no? Alas 3, nagsimula. Ngayon, gabi na. Ikukulong sila, hindi sila dahil gabi na. No?
May mga naaalala ko dyan pagka yung gabing detention. No? Hindi ko na i-kwento sa inyo. Alam niyo po, itong mga Sadducees, sila ay sekta ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa afterlife. Hindi sila naniniwala sa resurrection. Kaya talagang, ang sabi dito, they were greatly disturbed. Kasi mas gusto nilang patay si Jesus, hindi nag-resurrect, para yung kanilang pinaniniwalaan ay maging totoo. At minsan talagang gano'n. Kahit naririyan na yung lahat ng katotohanan, ang isang tao na pinaniniwalaan at niyayakap yung kanyang pinaniniwalaan ay maaaring maging bulag sa katotohanan. Diba? At ganyan nga, diba? Mahirap na tayong pumunta kahit sa politika, no? Huwag na tayong pumunta ron. Anyway, nakita nyo, no? They were greatly disturbed. Bakit sila nadi-disturb? Because they were teaching that Jesus ay nag-resurrect from the dead. At tayo po, pag nagsaserve tayo sa Panginoon, lagi natin tatandaan, pag tayo po ay nagsasabi ng katotohanan, hindi lahat tatanggapin ang katotohanan. Pero pag tayo ay man-pleaser, gusto natin ma-please ang lahat, ayaw natin ng kaaway, gusto ko lahat ay kaibigan, mako-compromise tayo. Why? Kasi hindi lahat ng information na inilalabas ay katotohanan. Diba? So, pag tayo ay tumatayo sa katotohanan, we will attract opposition. Kaya sabihin mo sa katabi mo, congrats. Congrats. Diba? Kung ikaw ay nakakaranas na opposition, then congrats. Di ba? Maaaring ang ilan sa inyo, nung nagsimula kayong maglingkod sa Panginoon, ay may mga kaibigan kayo. No? Na kini-question na kayo, nag-iba ka na. Di ba? Or, ano ba nangyari sa'yo? Nag-press the Lord ka na lang. Di ba? Or ano ba? No? Maraming ibinibigay. No? Ano pa yung makikita natin dito sa Acts chapter 4? That serving Jesus can entice criticism from people in authority. Serving Jesus will attract hostility. Magiging hostile ang tao as you serve Jesus. Bakit po? Kasi very offending ang mensahe ng gospel. Yung mensahe ng gospel, pinapakita mo na ang tao ay guilty. At itong mga tao na ito, sila po ay religious leader at sila rin yung namuna para mapako si Kristo Jesus. Eh, ayaw nila yung mensahe na yun. Ayaw nilang tanggapin na sila ay parte doon. No? So sabi dito, the next day, the rulers, elders, and the teachers of the law met in Jerusalem. Now, hindi na lamang mga Sadducees. Yung rulers, elders, teachers of the law met in Jerusalem. Annas the high priest was there, and so were Caiaphas, John, Alexander, and the other men of the high priest family. They had Peter and John brought before them and began to question them, by what power or what name did you do this? Serving Jesus can entice. Lalo na sila, nakikita nila yung proof, pero ayaw nilang tanggapin. But serving Jesus assures us that the Holy Spirit will aid us. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Verse 8, sabi dito, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a cripple, and are asked how he was healed, then notice, you and all the people of Israel, it is
by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you here. No? Kaya makikita natin sila, Peter and John, consistent sila. Doon man sa Acts chapter 3, nung gumaling yung crippled, hindi nila inangkin yung glory, tinuro nila, it is Jesus. Hindi kami, it is Jesus. It is by the name of Jesus. No? Sila, kaharap nila ay yung pinakamataas na tao. Ano ang na-experience nila? Na-experience nila yung promise ng Panginoon. Ano yung promise ng Panginoon? That believers can rely on the Holy Spirit to give wisdom, to give proper words, no? When we are faced with challenges. Tingnan mo natin, basahin po natin sa Luke chapter 12, verse 11 and 12. Now, when they bring you to the synagogue and magistrate and authorities, do not worry about how or what you should answer or what you should say, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. The Holy Spirit will teach you. Alam niyo po, isa sa kagandahan pagka ikaw ay nakatayo sa katotohanan, hindi mo kailangan magsinungaling. Amen. Amen. At pag hindi mo kailangan magsinungaling, wala kang kailangan i-memorize. Yes. Okay. Bakit? Kasi yung truth will always stand. Amen. 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 Hindi mo kailangan itago. Nasabi nila, ang katotohanan ay parang isang leon. Ang leon, hindi mo kailangan proteksyonan. Ang leon, kailangan mo lang pakawalan. Diba? At ganun ang katotohanan eh. Ang katotohanan ay parang leon na hindi mo kailangan ikulong o proteksyonan. Ang kailangan mo lamang ay pakawalan. Kaya niyang pagtanggol ang kanyang sarili. Ano pa? So, what is in the name of Jesus? What can happen when we use the name of Jesus? Pinapakita rin yan dito, no? So, yung the name of Jesus, ito po ay isang Jesus in Hebrew ay Yeshua or Yehoshua. Okay? May maaaring may makita kayo o may makilala kayong mga mananampalataya na ayaw gumamit ng word Jesus. Talagang kailangan ni Yeshua lamang o Yehoshua lamang. No? May nabit na kayong gano'n? Yes. So, meron gano'n. So, praise God for them. Baka magaling sila sa Hebrew. No? Ang ibig ko, yun po ay Joshua. No? Parehas lang po yun in English. The name Jesus is the Greek transliteration of Yeshua. At yun po yung ginamit, no? Nung tinranslate na yung Bible. Yung ibig sabihin ng Yeshua o Yehoshua is salvation of Yahweh. O salvation belongs to God. So, yun po yun. No? Kaya yung name ni Jesus, pag sinasabi natin Jesus, dinideclare natin, Lord, you are my salvation. Amen. At yung salitang salvation, hindi lamang po yun patungkol sa salvation from death, from the penalty of sin and death, kundi yung sinasabing salvation ay may karahulugan na shalom. Pag sinabing shalom, ay at peace ka. Yung sinasabing at peace ay ikaw ay buo. No? Buo yung espiritu mo, buo yung emosyon mo, buo yung kaisipan mo, buo yung pangangatawa mo. Kaya, maging yung kagalingan ay kasama na ron. So, tingnan mo natin, in the name of Jesus, spiritual harvest will come. Even, tingnan mo natin, no? Sila po ay hinuli, sila po ay kinulong, di ba? Acts chapter 4, verse 1 to 3, nandoon yung record, kinulong sila, hinuli. Pero pagdating sa verse 4, ano pong sinabi? But many who heard the message believed, and the number of men grew to about 5,000. Ang isipin natin, ako, hinuli na sila, dapat ay mabawasan sila. Matatakot yung mga tao.
Di ba? Pero hindi. Yung kanilang incarceration o yung kanilang pagkakakulong ay hindi pumigil sa katotohanan, because mas nadagdagan pa sila from 3,000 plus to 5,000. Amen. Nung nasa TAS pa tayo, ng Taipei American School, Pastor Peter and I used to talk, what if, the what if? What if God suddenly moved? What if God suddenly moved during morning service? And then people are returning to God, people are repenting, people are praying. But we need to move out because it's time to move out. Kasi up to 1 p.m. na tayo. Nag-usap kami na. Tapos, what if a revival happened and people need to line up and we do not have a place? And then suddenly, things happen. Harvest will come as we proclaim the name of Jesus. Amen. Harvest will come. Ano sabi ni Jesus Christ? If I will be lifted up, I will draw all men unto me. Pagka itinataas natin ang pangalan ni Jesus, He is the one who will draw people unto Him, Amen. unto His body. In the name of Jesus, harvest will come even in times of persecution, even in time of hardship, even in time na hindi mo expected. Kaya nga yung what if? Halimbawa, what if one Sunday, biglang naging 100 dito na may kaya may upo dito sa gitna. The what if? Diba? And hero ninyo, in matters of 3 hours. No? Sabi na natin 3 hours. Kasi 3 p.m. to 6 p.m. So evening na, di ba? In matter of 3 hours, 2,000 were added to them. In matter of 1 healing, 1 sermon equals 2,000. That is exponential. Nakuha mo natin, in the name of Jesus, spiritual harvest will come. Second, in the name of Jesus, the supernatural happens. Beyond, sabi ko natin, ano yung kalalagayan ng mga apostles? Sabi dito, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished. And they took note that these men had been with Jesus. Now, they were unschooled in the schools ng Sanhedrin or ng Pharisee. No? Hindi ibig sabihin untrained. Now, baka sabihin niyo, meron na akong alam na 1 verse. Dito, unschooled. No? Now, remember Peter and John, they were with Jesus for 3 years, 24/7. 3 years, 24/7. They were, di ba? Kasama sila ni Jesus. 24/7. Kaya huwag mo natin sabihin, ay naku, hindi ko na kailangan ng training. Peter and John ay tinrain ni Jesus hands-on. Di ba? Kasi sila yung nasa forefront, nakikita nila paano magpagaling si Jesus, paano mag-multiply ng bread si Jesus, nakikita nila paano magturo si Jesus. They hear first hand, no? Person, talagang na-experience nila si Jesus. Hindi lamang nila nabasa, they experience Jesus. Alam niyo po, yun po yung realidad ng Kristyanismo,
na hindi lamang natin malalaman ang patungkol sa Diyos, kundi makikilala natin ang Diyos. No? Knowing about Jesus is different from knowing Jesus. Tama ba? Okay. Kayo, marami kayong alam kay B. Diba? Yung much better half ko. Pero, yung level ng knowledge nyo ay kakaiba sa level ng knowledge. Ano yung kaibahan doon? Intimacy. Intimacy. Peter and John have intimate relationship. Close relationship. First hand, they hear. At tayo man pwede ngayon eh. Kasi bakit ko? Kasi sabi ni Jesus, I will not leave you orphan. I will send the Holy Spirit. At yung Holy Spirit will teach us. Alam mo ang teacher natin, primarily ay ang Holy Spirit. And as we spend in His Word, ino-open niya yung eyes natin at nakikilala natin. At ano yung nakita naman natin doon? No? Nakilala nila na they took note that these men have been with Jesus. Ano yung credential nila? Ang credential nila, they have been with Jesus. Alam niyo po, pwede tayong mag-Bible school but we have not been with Jesus. Pwede mong malaman yung buong Biblia na hindi ka nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Maraming ganon. Pero Jesus is inviting us sa isang relasyon. Na kung saan nakikipag-usap tayo, naririnig natin siya. Because sabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Ang mga tupa ko ay naririnig ang aming tinig. My sheep hear my voice. It's a constant walk with our shepherd. Kaya nga inaabit natin sa Lord, shepherd of my soul. I give you full control. Diba? Kasi ang Panginoon ay nag-lead. At pag nililig niya tayo, ang nagkakaroon tayo ay experience. Tingnan pa natin, but since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. Alam niyo, pagkas yung living testimony will silence yung kasinungalingan. Diba? Gusto nilang pasinungalingan o gusto nilang ibaba si Peter niya dahil nga sila ay unschooled, sila ay mga ordinary men, wala silang katungkulan, sila ay may katungkulan, sila ay may pinag-aralan. Pero ano ang wala sa kanila? Wala sila ng diploma na galing sa Panginoon. Yung authentic na pagkilos ng Diyos. Amen. In the name of Jesus, supernatural happened. That in the name of Jesus, irrefutable proof will be produced. Sabi ito, so they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and they compared together. Anong sinabi nila? What are we going to do with this man? They asked, everybody living in Jerusalem knows that they have done an outstanding miracle and we cannot deny it. They themselves know, they cannot deny it. Harap-harapan, di ba? Alam nila na mayroong nangyaring maganda nung araw na yun. No? Verse 17, but to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn this man to speak no longer to anyone in this name. Talaga yung target nila in the name of Jesus. Bakit po? Kasi yung name of Jesus ay nakadugtong doon sa kanyang resurrection. Na kahit anong ginawa nila para mapigilan yung pagkilos ng Diyos, hindi nila
kayang piliin. Pinatay, inilibing, nilagyan ng malaking bato, pero hindi nila napigilan ang pagkabuhay muli ng Panginoon. Alam niyo po, sabi sa 1 Samuel 14:6, no? Walang makakapigil pagka ginusto ng Panginoon. Anuman yung nais ng kaaway, gaano man nais ng kaaway na pigilin yung biyaya na para sa iyo, yung buhay na pinangako ng Panginoon sa iyo. Sa totoo lang, tayo lang makakapagbigyan mo. Yung kaaway, maaaring maraming iba to sa atin. But, kung tayo po itatayo sa pangalan ng Panginoon, at tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, wala pong imposible. Tingnan pa natin, what shall we do with the name of Jesus? Ano gagawin natin dito? Magiging katulad ba tayo ng mga Sadducees and Pharisees, no, ng mga rulers na pipigilan natin? Huwag na natin ipangalan yung Jesus na yan. No? What shall we do with the name of Jesus? Sabi sa Philippians 2, verse 9 to 11, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Wala ko tayong magagawa but to stood down. Wala ko tayong magagawa but to kneel. Maaring ang iba ay sabi nila, nako, hindi, kailanman, Pastor, hindi ako luluhod sa Panginoon. Mamatay man ako. Yes, maaari kang mamatay na hindi ka lumulog sa Panginoon. Maaari kang mamatay na hindi mo kinikilala ang Panginoon. But one day, lahat ng patay ay bubuhayin at lahat, mapalangit man, mapa-impyerno man, lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Amen. No? At kailan ka luluhod? Pagka wala ka ng chance na maligtas o ngayon meron kang chance na maligtas. And then, kung ikaw ay nanampalataya, anong gagawin mo? Balik tayo sa Acts chapter 4, doon sa 18 and 19. Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Huwag na kayo magturo. Huwag niyo nang sabihin ang pangalan ni Jesus. Pero ano sabi nila? But Peter and John replied, judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you rather than God. Sino ba ang susundin namin? Kayo o ang Diyos? Kayo ba o ang Diyos? Pag tayo pinanampalataya sa Panginoon, we will stand with Jesus, we will stand with God, we will stand with what is right. Amen. Even though na ito'y pinipigilan, stand with what is right. Ano pa yung ginawa nila? Verse 20. Ang ganda ng pagkakasabi, for we cannot help speaking about what we have seen. Sabi sa ibang translation, we cannot but tell. Diba? Kung noong unbeliever tayo, pag may bagong news, agad-agad i-bahagi. I-chismis. Ayun, report na yan. Diba? Yung agad-agad, ay, alam mo ba, may bagong single ito, ganyan na, ganyan, diba? Excited ka. Siguro nung high school ka, nung ikaw ay isang fan girl, di ba? O fan boy, di ba? Kung may bagong release yung banda na gusto mo, di ba? Sinusundan mo talagang
sabi dito, we cannot help speaking. Hindi namin mapipigilan. Now, tingnan mo natin, yung konteksto nila, kagagaling lang nila sa kulungan. Di ba? Pwede nilang iligtas yung sarili nila. Sige nga, oo na, hindi na kami magsasalita. Di ba? But they speak about Jesus. What we will do? Speak about Jesus. May power doon sa pangalan ni Jesus. May power doon sa pangalan ni Jesus. Doon sa mga situation natin, no? Sa mga situation natin sa buhay, speak about Jesus over our situation. Ano nga yung sitwasyon na yan? No? Kasi Jesus Christ is the name that is above every other name. Ano man yung pinapangalanan natin yung sitwasyon, speak about that. Jesus is above sickness. Jesus is above poverty. Jesus is above cancer. Jesus is above our weaknesses. Jesus. Hindi ako. Jesus. And we cannot help speaking about what we have seen. Panghuli, share. So we stoop down, we serve, we speak the name of Jesus, we share. Kung ang Pilipinas may SSS, tatlong S lang yun. Tayo may apat na S. We stoop down, meaning we surrender. We serve Jesus. We speak about Him and we speak Jesus above any situation na buhay natin. And we share that salvation is only in the name of Jesus. Sabi nyo sa Acts 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Ang pangako ng Diyos, sabi rito, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Wala akong ibang pangalan binigay sa silong ng langit para ikaligtas natin, maliban sa pangalan ng ating Panginoon. Walang dahilan para tayo mahina. Walang dahilan para tayo tumigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nagpapaano yun? Maaaring meron tayong mga circle of influence. Meron tayong kaibigan. Meron tayong kakilala. No? Meron tayong kaaway. Meron tayong kamag-anak. Diba? Share the name of Jesus. Doon sa ating circle of influence. Meron tayong flyers. No? Nung last week, etong week na ito, sa ko lang nalaman, nasa tapong pala, may mga estudyante ng Pilipino. May mga estudyante ng Pinoy. No? Nagtanong, saan pa kayo kasi pinabili ako ng toner. Hindi ko alam yung toner. Yung kulay blue yan at toner. Merong mga babae roon pumunta, nagtanong ako, ito ba yung toner? Bumili lang, hindi ko binili. Kaya ko rin sa iba. No? May estudyante, hindi alam na po na ano yun. Sabi ko, hindi ko rin naman talaga alam ko, hindi ako gumagamit eh. So nakapag-usap kami. Kasi ano ba kayo? Estudyante. Sabi ko, saan kayo nag-aaral? Hindi pa lang sa tawid. Sa tapo. No? Yan lang sila. So marami na rin. No? Let us pray. May mga, tapos kinabukasan yun, may mga nakausap ko rin ako dito din sa RJ o sa Hilson. No? Minsan kasi pupunta ako riyan, naghahanap ako ng Pilipino. Makakusap.
So, yung ano naman, nag-aaral sila along orange line. No? Kung di ako nagkakaroon, along orange or yellow line. Meron tayong mababahagian na salita. Kung hindi naman natin mabahagian, meron tayong flyers dyan. Uy, punta kayo. Nung nasa American Club kami, nakilala ko si Jessa. So, binigyan ko ng pagka may time ka, lalo ka sa pwede nyo sabihin, namimiss ko na ba ang adobo? Namimiss ko na ba ang Filipino? Sama ka sa amin, no? But share. Amen. Share. Bakit po? Kasi there is no other name. There is no salvation aside from Jesus. At naway na katotohanan nito ay patuloy na maging buhay sa atin. We should surrender. Mag-serve tayo. Speak Jesus sa ating situation. And then share yung salvation. Kayo po ay mananalig. Panginoon at dakilang Diyos, we thank you for your goodness. We thank you for your truth, O Lord. Na ipangaral, Panginoon, ang iyong salita. Panginoon, anuman ang kalalagayan ng bawat isa, O Lord. We speak the name of Jesus about doon sa mga situation, O Lord. Na lahat, Panginoon, ay luluhod, O Diyos. Maging anumang pangangailangan, kayo pa rin, Panginoon, ang tutulong. Anuman ang aming pinagdadaanan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus kami mananagumpay. Gaya ng iyong pangako, Panginoon, na kung kami mananampalataya sa iyo, kami maliligtas, kami at ang aming sambahin. Ito po yung panghahawakan namin, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Jesus.
the name of Jesus, Yes. we receive